So you're no longer Senate President. If you want to remain in power, I challenge you in any session. In any session, kahit sa Monday, bring 13 warm bodies of your supporters who are senators in the Senate floor, and then we will all shut up. Pero kung 10 ka lang, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo para sabihin na ikaw pa rin ang Senate President. 10 lang naman ang supporters mo. Yung 12 po, malinaw na doon. Baka nga, di ba, maging 10 pa. Tingnan natin, abangan ang susunod na kabanata sa Senate teleserye. Senado po natin yan, hindi po yan Senado ni Alan Peter Cayetano. No? So magbabantay po kami, magmamatsyag, at saka sa amin, no, kahit naman po sino, kahit ako po siguro, baka pwede ako pupunta sa Senado bukas, sabihin ko ako ang Senate President. No? But does that have constitutional effect? Does that have legal effect? Am I recognized by my co-equal branches in government, specifically the House of Representatives and the executive, who are the political departments who will have to deal with me? Sa LEDAC po ba, pwedeng pumunta lang doon si Alan Peter at sabihin, ako ang Senate President? Hindi naman pwede. Pwede ba ako mapunta doon? Sabihin ko, ako Senate President. Even in international relations, di ba, a state cannot just assert itself. It has to be recognized by the international community. In our particular instance, your leadership must be recognized by your co-equal branches of government. Ano bang malinaw dito, no? And babalik lang tayo kasi alam ko naman, di ba? Tumatalino tayo, alam na natin dati si Biden Forthwith, no? Alam na natin ngayon Abelino versus Cuenco, no? In any permutation and combination, Alan Peter Cayetano, wala ka ng majority. Kasi kung meron kang majority, dalhin mo sa plenaryo yung warm bodies mo. Pero the fact of the matter is, in any permutation and combination, ang kaya mo lang dalihin sa plenaryo, 10. So ang tanong ko, how can 10 be more than 12? Diba? So kung very confident ka na ikaw ang Senate President, bring the warm bodies of your supporters in the Senate floor. So, ang malinaw dito ngayon, sabi niyo, it takes 13 to elect a Senate President. You are right, but it doesn't take 13 to remove you. It takes a simple act of a majority who has the quorum and can actually declare all seats vacant. So you're no longer Senate President. If you want to remain in power, I challenge you in any session. In any session, kahit sa Monday, bring 13 warm bodies of your supporters who are senators in the Senate floor, and then we will all shut up. Pero kung 10 ka lang, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo para sabihin na ikaw pa rin ang Senate President. 10 lang naman ang supporters mo. Yung 12 po, malinaw na doon. Baka nga, di ba, maging 10 pa. Tingnan natin, abangan ang susunod na kabanata sa Senate teleserye. Ako naman ang challenge ko doon sa 18 sinungalings, no? Ang problema po kasi is ginagamit po kayo. Ang question is hanggang saan po kayo gusto magpagamit, kasi alam nyo po, may kaso na po tayo, ha? Nakasuhan na po kayo. Ilan na po dyan sa perjury nyo at pagsisinungaling ninyo at online cyber libel ninyo. Kayo po yung makakasuhan ng personal, pero nagpapagamit po kayo kala Alan Peter, kala Rodante Marcoleta. Pero kayo po yung nakakasuhan, no? Alam niyo po, itong mga ito, sila nga in relation to the 18 Marines expose, may kaso ba sila? Wala. Personal po kayo nakakasuhan. At dalawa po ang epekto niyan. Hindi lang po sa inyo personal, sa pamilya nyo, at sa mga salin lahi ninyo. Kasi every single time na you're not telling the whole truth, hindi naman po pinipreclude yung possibility na some of you may have delivered some amount of money. Pero ang requirement po sa inyo sa batas, whole truth and nothing but the truth. Hindi may mga sinasama-sama kayo dyan na kung sino-sino, basta-basta lamang na walang prueba, no? So, yun nga po, ang pinapapangit ninyo, hindi lang po yung imahe ninyo, hindi lang kayo may personal liability, yung pamilya ninyo, yung salin lahi po ninyo, yung bansa ninyo ang binababoy. So, wag po sana kayong pumayag.